Your love in me, so amazing. Naranasan mo na bang maging isang kinatawan para sa isang tao o isang bagay? Kapag ikaw ay kabilang sa isang grupo ng mga tao o kinakatawan mo ang isang tao, kung ano ang sinasabi mo at kung paano mo ito sinasabi ay mahalaga. Ano man ang sasabihin mo ay sumasalamin sa tao o bagay na kinakatawan mo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mga kinatawan para kay Jesus. Sinasabi ni Pablo na tayo ay mga sugo o kinatawan ni Kristo dahil wala na siya sa lupa upang makapagministeryo sa mga tao. Ikalawang mga taga-Korinto, talata 5, versikulo 20. Sa halip ay gumagawa si Jesus sa pamamagitan ng kanyang bayan upang maisakatuparan ang nais niyang gawin sa lupa. Dahil ang lahat ng ating sinasabi at ginagawa ay kumakatawan kay Jesus, kailangan nating piliin ng matalino ang ating mga salita. Kapag ginagamit natin ang mga salita sa tsismis at paninirang puri, pananakit o pinsala, hindi natin kinakatawan ang puso at katangian ni Jesus. Ngunit kapag ang ating mga salita ay ginagamit upang hikayatin ang isang tao, kung ano ang ating sinasabi ay may malaking potensyal para sa ikabubuti. Marahil ay pamilyar ka sa kapangyarihang maaaring mayroon ang mga salita. May nagsabi na ba sa iyong isang bagay na masakit? O naaalala mo ba ang huling pagkakataon na may pumuri sa iyo? Maaring naaalala mo pa rin kung ano ang naramdaman mo sa bawat sitwasyong yon. Maaring hindi mo na kontrol kung ano ang nasabi sa iyo, ngunit maaari mong kontrolin ang sasabihin mo sa iba. Kaya maglaan ng ilang sandali upang isipin ang mga bagay na iyong sinabi kamakailan. Mayroon ka bang nasabi na kailangan mong ihingi ng tawad? Piliin ngayon na katawanin si Kristo at ang kanyang katangian sa pamamagitan ng sadyang pagsasabi ng mga salita na mabubuti at nakakatulong.